beloved Boss Mike Cervera. So mga kababayan ko, sa mga hindi pa ho nakapag-like, share, and subscribe sa ating channel, huwag niyo na hong patatagalin yan. Sapagkat meron pa ho tayong isang channel na paglilingkuran para ho tayo makasama sa ating mga katropa. Ano po? Lilipat po tayo maya-maya pagkatapos nito sa Bengador channel. Ano po? Bengador. So yan mga kababayan, at eto na nga, nagkahamunan na. Babanatan na ba? Papatulan ba? Babanatan ba ni Sangkay ito? Sangkay dyan mga kababayan. Nako, eto nga, DDS, isang DDS vlogger, nagpapapansin. Mga kababayan, pansin, papapansin. Eto na nga mga kababayan ko, itong mga DDS na to, halatang-halata na mga katangahan, sige pa rin. Sige pa rin na sige mga kababayan Kahit mga matatanda, binabanatan na ng mga bata, mga kababayan, sa kulto ni Duterte, sige pa rin sila. Sige pa rin sila na sige, mga kababayan, ano? Eto na. Mga kababayan ko, pakita na natin, Boss Mike, para hindi tayo matagalan. Nako, ayan na nga po. Hindi yan. Ito. Yan, mga kababayan. Sabi kasi, ito na talakay natin to kagabi. Kahapon. Sabi rito, papatayin ng mga DDS si Kiko pag ibintang kay Marcos. Ay, nako. Para ibintang daw. Ayan papatayin ng mga DDS si Kiko para ibintang kay Marcos. Eka, bobo. May bobong sumagot. Apo may tatanga-tanga na sumagot. Mga kababayan ko, hindi muna niya inalam kung saan galing yung post na yan. Ganyan yung mga DDS, mga tatanga-tanga Dapat kasi alamin niya muna kung saan nanggagaling yung mga post. Baka may pinaghuhugutan tulad nito. Kasi itong isang tatanga-tanga rin na DDS, mga kababayan ko, nag-post. Sabi dito, di ako magugulat kung patutumba nila si Kiko Barsaga para patahimikin. Eka, kita nyo mga kababayan ko, bantayan nyo ng maigi. Mali-mali pa nga May Tagalog na lang, mali pa yung grammar bantayan nyo ng maigi yan dahil pag may nangyari dyan, kayo ang sisihin. Eka, kaya nag-post naman si Sangkay ng ganire. Yan. Parang ganyan ang tema. Papatayin ng mga DDS si Kiko para ibentang kay Marcos. Alam nyo, totoo naman Sabi ko nga kahapon, kung may mamatay tao, wala naman pong iba kung di mga Duterte lang. Di ba? Dahil nga mga tanga yan. Eto, isa pang tatanga-tanga. Hindi kami kagaya ni Marcos, sabi rito. Bobo no? Talaga namang hindi kagaya, di ba? Hindi sila kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sabi rito, hindi kami gaya ni Marcos. Eka, umuwi ka sa Pilipinas, Sangkay. Bubo! Tatanga-tanga, di ba? Sabi ko sa inyo. Tapos, tinawag pa na hari ng fake news daw, si Sangkay. Tanga talaga! Mga kababayan, ito yung mga hindi kayang mag-livestream kasi yung utak nila pangsulat lang Kailangan magsulat sila ng mga sasabihin nila bago mag-vlog, mga kababayan. Hindi gumagana yung mga utak niyan tulad ng mga utak namin na tuloy-tuloy lang. Ganon. Hindi nila kaya makapagsalita, mga kababayan, nang hindi mo nila isusulat. Ang vlog ng mga magsusulat. Halos maghapon. Halos maghapon niya magsusulat. Susulat. Ganyan. Susulat nila. Tapos, tsaka pa lang nila, i-memorize pa. I-memorize nila maghapon bago magawa. Hindi sila makapaggawa ng mga tulad natin ganito. Makapag-live at
react at makapagbigay ng kanilang opinion sa pamamagitan ng on the spot. Ganon to. Mga bubo eh. Ngayon, sabi rito, kung di ba naman tatanga-tanga at bobo talaga to, umuwi ka sa Pilipinas, bobo talaga, no? Yan ang kaibahan ng mga vlogger, na matitino, tsaka bobo na katulad nito. Bakit? Kanyo, bakit? Bakit bobo? Kasi mga kababayan ko, si Sangkay nandito naman sa Pilipinas eh. Diba? Hindi niya inaalam, mga kababayan, siguro nakita niya lang na nagbakasyon si Sangkay, nag-travel sa ibang bansa, na hindi nila kayang gawin kasi mga tatanga-tanga nga eh. Di ba? Hindi nila kayang gawin kasi mga tatanga-tanga ito. Sa amin sa Pangasinan, ang tawag namin, singabakus. Ang gapoy antato. Di ba? Kaslala bakus ko na dagarod, di ba? Kasla bakus. Di na mo, lawlawatan na. Ganyan, kita nyo. Example po ng isang tatanga-tanga na namang vlogger ng kulto ni Duterte. Kaya hindi makainganyo ito ng maraming tao. Itong kampo, ng kulto ni Duterte. Kasi ganito yung mga kasapi, Kung ganito lang yung mga kasapi, mga kababayan, sasamahan nyo ba to? Kung ganyan lang mag-isip, at magbigay ng komento, yung mga vlogger ni Duterte, sasamahan nyo to? Putik na yan, mga kababayan ko. Kapag sumama kayo rito, dadagdagan na naman sila ng isa na loko-loko. Diba? Ganyan. Kaya, itong mga pangarap na itong kulto ni Duterte na mapabagsak pa si Pangulong Bongbong Marcos natin, malabo na eh. Malabo na mga kababayan, malabo. Abay, tingnan nyo, kinukumpara doon sa matalino, yung kabobohan niya. Diba? Hindi pwedeng mangyari yun. Yung kabobohan mo, abay, gusto mong itapat sa katalinuhan ni Sangkay. Baka akala mo. Diba? Matalino yan si Sangkay. Madalas naming nakikita at nakakasama yan eh. Siguro, sabi niya, umuwi ka dito, naghamon pa. Naghamon pa mga kababayan eh. Sabi rito, umuwi ka sa Pilipinas, Sangkay. Hari ng fake news. Diba? Ganyan magsalita yung mga yan. Dito tayo sa kalsada, magbardagulan. Diba? Kung nasa katotohanan ka, hindi ka matatakot. Bubo! Ikaw nga, wala ka na sa katotohanan eh. Paano ka papatulan ni Sangkay, Aber, diba? Paano to papatulan ni Sangkay? Kung yung post niya mismo, kasinungalingan na. Diba? Pero ikaw pa yung nagsabi na, kailangan kung nasa katotohanan ka, hindi ka matatakot. Yung post mo nga, kasinungalingan na, Dudong. Diba? Hoy, Dudong. Yung post mo, sinungaling na. Si Sangkay, nandito lang sa Pilipinas. Bubo, kayo bumaba sa kabundukan. May kalsada ba sa kabundukan? Alam ko, kasagingan lang. Yan, mga kababayan, isa pong tatanga-tanga. Na kulto ni Duterte. Eto na, mga kababayan ko, eto naman tingnan nyo, isa pang kulto ni Duterte. Pasok, tingnan nyo. Yung nagsabi na ibebentang daw kay Pangulong Bongbong kasi kailangan daw, baka itumba daw si Barsaga. Eto na Di ako magugulat. Eto na eto na, tingnan nyo yung sagot ng mga bata ngayon sa mga matatandang membro ng kulto ni Duterte. Ang tatanga, no? Tatanga, Eto, sabi, tingnan nyo,
sagutin ba naman ng isang magandang babaeng nagngangalang Charis Malabanan? Nako, grabe na. Di ako magugulat kung patutumba nila si Kiko Barsaga para patahimikin. Bantayan nyo, maigi. Maigi yun eh. Hindi naman ano eh. Oo. Doble-doble. Mali talaga eh. Bobo eh. Bantayan nyo maigi yan dahil pag may nangyari dyan, kayo ang sisisihin. Sabi. Sinagot naman ni Charis Malabanan, no? Isang bata, mga kabayan, bata lang ito ha. Di rin naman kami magugulat dahil yung puon mo nagpapatumba ng tao. Kita nyo? Kita nyo, yung mga bata, ay, mulat na. Oo. Ha? Sabi rito, di rin naman kami magugulat dahil yung puon mo nagpapantumba ng tao para isisi sa ibang tao. Correct, di ba? Oh, pati nga kakampi, pinapatumba pag may alam sa kalokohan ninyo, di ba? Di ba? Oh. Hindi naman tanga ang kabataan para paniwalaan puro kayo kurakot at baliw. Diba? Kita nyo mga kababayan ko? Ito ha, ito. O, tingnan nyo. Yung sinagot nitong si Charis Malabanan, sabi ba naman eh, hindi naman kami, hindi naman tanga ang kabataan. Mga kabataan na ho ito ha. Hindi naman tanga ang kabataan para paniwalaan kayo. Puro kayo kurakot at baliw, sabing gano'n. Grabe na. Kita nyo ho. Ang mga kabataan ngayon, hindi na ho tumitigil. Opo, wala na. Tuloy-tuloy na sila sa pagbatikos at sasagot sa mga bobo at tatanga-tanga na mga membro ng kulto ni Duterte. Yan, kita nyo? Iba na ho, mga kababayan ko. Iba na. Oo, di ba? Yan, ano na, mga kababayan, ha? Eto na, mga kababayan ko. Eto na, ha? Ito, isa pa. Isa pa. Isa pang Chicken Joy. Tingnan nyo si Panutya. Etong nagngangalang Henry Marcoleta ng Sagip Party List. Sinasagip lagi yung piloka. Sinagot po ng isang bata, ang nagngangalang Jaya Patrice. Opo, mga kababayan. 25 years old. 26 ba yan? 25. Gen Z. Naku, mga kababayan. Eto, tingnan nyo ang sagot ng isang nagngangalang Jaya Patrice. Opo, eto. Ano po ba ang mas mabigat? Sabi netong si Panutya. Ito yung si Panutya na may tatay ding Panutya. Ito. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw-miyaw o ang magnakaw? Kita nyo, maraming sumasagot eh. Ito. Di yung magsisinungaling sa salin, di ba? Yun ang masama. Malamang itong si Jaya Patrice nanonood sa atin. Kasi parang yung mga tema ng mga sagutan, parang galing sa atin. Parang galing sa inyo. Baka naman pamangkin nyo to, anak nyo to, ano ba? Apo nyo to, ano? Kasi, yung mga sagutan, parang tayo, ano? Sabi ba naman mga kababayan, sagutin ni Jaya Patrice, di yung magsisinungaling sa salin. Tanga. Di ba? Duruin nyo mga kababayan, yung kongresista, abay binara ng isang bata lang mga kababayan. Para bang kulang na lang sabihan siya ng tatanga-tanga. Diba mga kababayan ko? Sabihan, kulang na lang sabihan ni Jaya, tatanga-tanga to eh. Ngayon mga kababayan ko, belat mo. Barado ka sa mga bata. Pero mo, sagutin ka niyan. Di yung magsinungaling sa salin. Di ba yung tatay mo,
yung tatay mo. Sabi rito, pakisabihan naman yung tatay mo, huwag siya magsinungaling sa salin. Thank you. Grabe, no? Wala na hong mga kakampi ito. Itong kulto ni Duterte, wala na. Paubos na. Paubos na, mga kababayan. Ano? Eto pa. Isa rin, mga kababayan ko, natatanga-tanga na biglang nag-DDS. Dati walang pakialam. Biglang ngayon mahal ko daw yung mahal niya na daw yung bayan. Grabe. Antindi, mga kababayan ko, itong mga hinampil na to, eto pa, isa pa, Boss Mike. Sabi rito, mga kababayan, kasado na po, mga kachika, ang mga kasong libelo, slander, at defamation na isasampa ng TVJ Production at ng Itbulaga at mga Dabarkads laban kay Anjo Iliana. Kita nyo? Ito ho yung nakaraan. Yung bidabidang laos na artista. Yung po ba, mga kababayan, pag pinanood nyo to, ng solo, abay, magdadalawang isip na kayo. Pero, kasi minsan nakakasama yung idol natin, sila Andrew E., Michael B., at Ogie Alcacid. Mga kababayan, siyempre panonoorin nyo dahil sa kanila. Pero kapag eto lang, mga kababayan, boring talaga. Kasi nga bobo. Bobo eh. Tingnan nyo, di ba? Napakatanga. Eto, sabi yan, katangahan niya, ayan, ididemanda na ho. Nako, baka akala nyo ganun-ganun lang ang may demanda. Nako, Diyos ko, isang alalahanin at lagi kang ninenervyos kung kailan darating ang warrant of arrest mo. So, eto na. Kasado na po, mga kachika, ang mga kasong libelo, slander at defamation na isasampa na nga po ng Tito Vic and Joey Production at ng Itbulaga at mga Dabarkads. Naku, ang dami nila laban kay Anjo Iliana. Paghandaan mo ito, hiningi mo ito, ibibigay lamang sa'yo. Grabe, no, mga kababayan ko, biruin ninyo. Nagkokoda ka dyan, dinamay-damay mo sila, sila, Tito Vic and Joey na nananahimik, di ba, mga kababayan? Tapos ngayon, mga kababayan, makikita ka ngayon, demanda ka na. Di ba? Didemanda na ho eh. Ano pang magagawa niya? Wala na. Kaya tingnan nyo, bigla hong tumahimik sa social media. Kasi pag tinuloy-tuloy niya yon, another counts. Another counts. Tuloy-tuloy ho yun. Lahat ng mga sasabihin niyan. So ngayon, bakit ka tumahimik? Kung totoo pala't kaya mong patunayan yung sinasabi mong tatanga-tanga ka. Kaya malabo na mangyari, mga kababayan, na ang kulto ni Duterte ay makahirit pa para maging presidente nila yung prinsesa ng kulto nila. Malabo na yan. Malabo. Late ka na, Jojo Chavez. Heidi Pantino, Chanel Pares. Kayo, pare-pares kayong late. Patapos na nga ako eh. Ayan na mga kababayan, di ba? Wala na. Sa ilan po nating mga pinakita, sama nyo pa si Meow Meow na suspende sa Kongreso. Wala na ho. Wala na. 'Di ba? Yan pong mga kulto ni Duterte. Kaya yan ang mga yan ang mga pinagmamalaki nilang mga pambato ba. Pero mga kababayan, kung pag-aaralan po ninyong maigi, yan po ang dahilan din kung bakit kung bakit ang kulto ni Duterte ay hindi na
makaarangkada at hindi na magawa at hindi na nila makukuha yung ninanais nila na maging presidente pa yung isang luka-luka na prinsesa ng kulto ni Duterte. Gets nyo? Oh. Ano masasabi nyo dyan? Comment na lang kayo. Our beloved Boss Mike.